The Lord be with you. And with your A spirit. reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Many of the Jews had come to Martha and Mary to comfort them about their brother Lazarus, who had died. When Martha heard that Jesus was coming, she went to meet him. But Mary sat at home. Martha said to Jesus, "Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now I know that whatever you ask of God, God will give you." Jesus said to her, "Your brother will rise." Martha said to him, "I know he will rise in the resurrection of the last day." Jesus told her, "I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. And anyone who lives and believes in me will never die. Do you believe this?" She said to him, "Yes, Lord. I have come to believe that you are the Christ, the Son of God, the one who is coming into the world." Brothers and sisters, the living gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Kilala naman natin kung sino si Marta. At isa sa kilalang kwento sa Ebanghelyo patungkol kay Marta ay yung isa pang option for the gospel for today, na kung saan sinabihan ni Jesus si Marta, "Martha, Martha, why are you so anxious?" Ano bang isang Tagalog word ng anxious? Abala. Si Sister France. Abala. DM. Tama, sister? Abala. Abala or isa pang word, aligaga. O sa Bicol word siguro, pulok-pulok na. Aligaga tayo sa maraming bagay. We are too busy in so many things in life. Busy here and there. Aligaga sa pagpapayaman. Aligaga sa pagpapasikat. Aligaga na makamkam ang lahat. Aligaga na ang atensyon ng lahat ay dapat sa kanya lang o sa atin lang. At sa pagiging aligaga natin, sa pagiging abala natin, because of our too busyness, we miss the point. The very basic and essentials of life nangyayari sa mga pagkakataon na tayo ay aligaga sa ibang bagay. Madalas tayong busy. Tulad ni Marta, naging busy aligaga sa pag-aasikaso kay Jesus. At lahat naman siguro tayo kapag may bisita, aligaga. Yung iba, acting like busybodies. Aligaga tayo sa pag-aasikaso ng bisita. Lalo na siguro kung ang bisita natin ay walang iba kundi ang Diyos. Sa pagiging aligaga ni Marta, makalawang beses siyang tinawag ni Jesus sa kanyang pangalan. Marta, Marta, masyado kang aligaga.
Ano ibig sabihin noon na 2 beses tinawag ni Jesus ang kanyang pangalan? Yung pagtawag ni Jesus kay Martha ng 2 beses, isang pagtawag ng pagmamahal. Isang pagtawag ng merong care. Isang pagtawag na kumalma ka. At sa buhay natin, marami tayong iniisip, masyado tayong anxious. Yung iba nagkakaroon ng anxiety attacks. Dahil nga sa panahon ngayon ng pandemya, kailangan talagang maging aligaga. Subalit hindi nagdudulot ito ng maganda sa ating pangkalusugan at sa ating buhay mismo. Kaya nga, nung tinawag ni Jesus si Martha, nagkaroon si Martha ng pagkakataon na kumalma. At sa buhay natin ngayon, na tayong lahat ay aligaga sa kung paano muli tayong babangon, sa paano muli tayong magkakaroon ng panibagong pagkakataon na mabuhay at mamuhay. Tinatawag tayo ng Diyos sa Eucharistia upang tayo ay kumalma. Pansinin po ninyo, pag kayo ay aligaga o pulok-pulok na, kapag tinawag ang inyong pangalan, anong nararamdaman ninyo? Yung iba lalong nai-stress, yung iba lalong natitense. Pero kapag tinawag tayo sa ating pangalan, sa mga sandali na tayong lahat ay aligaga, tayong lahat ay abala, sana we feel that comforting words of Jesus. We experience the comforting words of Jesus to be calm. Kalma lang. Relax ka lang. Sagot tayo ni Lord. And this is the challenge for all of us. Kapag tinawag yung pangalan mo, anding-anding. Walang frontliners. Iiwan lahat sa kusina at doon pupunta magpa-frontliner. Dahil alam na sa pagkakataong tinatawag ang ating pangalan, merong higit na nangangailangan. And when we make decisions in life, when we have to choose, there is always sacrifice. Kapag meron tayong pipiliin sa ating buhay, laging meron kang isinasakripisyo. Kaya nga sabi ni Father Hans, sabi niya, yung awit na love and sacrifice. Kapag nagmahal ka, kaakibat niyan ay sakripisyo. Tama nga naman. Totoo nga naman. Hindi sinabi doon sa awit na love and sacrifice, love or sacrifice. No. Ang sinasabi doon, love and sacrifice. At ito yung mga pagkakataon na ibinibigay sa atin ng inang simbahan na pagnilayan natin ang buhay ni Santa Marta. Sapagkat anumang pinagdadaanan natin, inaanyaya tayo ni Kristo at patuloy niya tayong tinatawag sa mga sakramento upang tayo ay kumalma sa pagiging aligaga. Kay Kristo sa Eucharistia, tayo ay kakalma. Kay Kristo sa Eucharistia, mapapanatag tayo sa piling ng Diyos Ama. Pansinin po natin mga kapatid, in all the sacraments of the Church, tinatawag ang pangalan. Sa binyag, tinatawag ang pangalan. Sa kumpil, merong pangalan. Sa sakramento ng orden at religious life, tinatawag ang pangalan. Sa First Communion, tinatawag ang pangalan. Sa First Confession, kailangan may pangalan. Sa kasal, tinatawag ang pangalan. Sa libing, tinatawag ang pangalan. Ang bangkay kan sa tuyang tugang binibindisyonan. Dahil sa mga pagkakataon na tayo ay tinatawag ng Diyos,
ang nais niya tayo ay kumalma. Sa kabila ng ating mga pinagdadaanan ngayong panahon ng pandemya, patuloy sana nating nakikilala si Kristo bilang anak ng Diyos at ating tagapagligtas. Mga kapatid, sa ating narinig na Ebanghelyo, binabasa ito tuwing libing. Si Marta, si Maria, at si Lazaro. At ngayong panahon ng COVID, marami tayong mga kapatid na namatayan. At alam natin na masakit ang mawalan ng mahal sa buhay. Lalo na, ang di man lang nila masilayan ang labi ng kanilang yumao. Yung iba nga hindi na inuwi sa Pilipinas. Hinahanap pa ng mga kamag-anak dito sa Pinas, yun pala wala na, patay na. Inilibing na sa ibang bansa. Nakikisimpatya ba tayo doon sa mga kapatid natin na walan ng mahal sa buhay? Kaisa ba tayo nila sa kanilang pagluluksa? At sa pagkakataong ganito, sana sa tulong ng ating panalangin, magkaroon sila ng lakas at pag-asa sa pangako ni Kristo sa buhay na walang hanggan. Sa lahat ng ating mga pinagdadaanan, sa lahat ng meron tayong suliranin sa buhay, meron tayong natututunan. Kung bubuksan lang ang ating mga mata at tayo ay makikinig sa kanila. Sa bawat hapdi, sakit, merong kagalingang handog ang Diyos sa Eucharistia. Handog ni Kristo ang kagalingan nating kinakailangan at buhay na walang hanggan. Sana, katulad ni Santa Marta, ang bawat isa sa atin ay nagkakaroon ng pagkakataon na makapaglingkod sa kapwa. Sa munting pamamaraan, simulan ninyo sa inyong sariling pamilya. Huwag masyadong busy. Huwag masyadong aligaga. Huwag masyadong abala. Huwag masyadong busy. And remember, be still and know that He is God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.